Mayong adlaw! So ayun na nga, kahit anong gawing ingat natin ay hindi pa rin natin maiiwasan na ma-scam tayo. Mapabahay man yan, negosyo or investment. At hindi ko nga sukat akalain na mabibiktima ako kasi nga naman ay mismong sa shop talaga nila kami pumunta. Nag-o-order naman ako ng mga online at sa awa ng Diyos ay hindi rin naman ako nabiktima ng mga ganyang kalakaran. At kung tutusin ay mas malaki pa nga yung binabayaran ko online kaysa naman doon sa in-scam nila sa amin. Kaya never talaga kami nag-expect na gagawin nila sa amin yon kasi nga taga-isla lang din naman sila. So hindi namin lubos akalain na magagawa nila sa amin yun. So naumpisahan nga yung bahay ay noong December 8, 2023 at mayroon itong 8 trabahante na 3 skilled at 5 labor. At nabanggit ko na nga ito sa mga nakaraang video ko, ang sukat ng bahay ay 114.5 square meter na may lapad na 8.5 meters at 12 meters naman pahaba. At sa mga nagtatanong kung anong size ng sala papuntang kusina, meron po yung sukat na 4.5 meters by 12 meters. At ang sukat naman ng aming master bedroom ay 4 meters by 4.2 meters yata yun. At ang pangalawang bedroom ay 4 meters by 3.7 meters yata yon. Tapos yung dalawang bathrooms naman ay 1.6 meters by 3 meters. At naka-high ceiling na nga rin yung bahay kaya lalong lumuwang tingnan. Nakakaganda talaga kapag high ceiling ang ating bahay. Kaya kapag nagpapagawa kayo ng bahay, subukan nyo na ipataas talaga yung kisame para lalong lumuwang ang inyong mga space. So ayun na nga, balik tayo sa usapang scam. So paano nga ba kami na-scam at ano nga ba ang na-scam sa amin? Noong bandang March nga, ipatapos na nga yung bahay at nakalagay na nga sila ng bubo. Inutusan ko yung friend ko na nag-aasikaso ng bahay na maghanap na nga na mag-i-install ng mga sliding doors sa bahay. So ang ginawa ng friend ko ay nag-canvas muna siya nung araw na yon para naman makapili kami kung sino ang pag-i-installin namin ng sliding doors. Yes po guys, tumpak. Sa glass po kami na-scam. Dahil mahigit 1 buwan na nga lang, nung time na yon ay pauwi na kami kaya naman ay yung pinili namin ay yung nangako na mga 1 week na lang daw mahigit ay mailalagay na nga daw nila yung mga sliding doors ng bahay. So syempre, go na agad kami para naman masarado na nga yung bahay. So nagtiwala rin ako kasi nga matagal na rin naman na yung shop nila at saka nag-message siya sa akin na bukas nga daw ay uumpisahan na nila. Bibili na daw agad sila ng materyales. So pinag-down na nga nila ako. So nag-down naman ako ng 40,000 para maumpisahan na kaagad nila. Ay bago nga pala ako nag-down guys, ay minisage ko nga pala muna yung pinaka main branch nila. Yung main branch nga pala nila ay nasa Lapu-Lapu. So tinanong ko kung mayroon ba talaga silang branch dito sa Camotes Island at nag-oo naman sila. So syempre, nagtiwala na talaga ako. Sumunod na araw na nga ay nagpapa-update na nga ako ng pictures, kahit pictures man lang kasi nga nasa malayo ako, sindan man lang nila ako para maniwala ako na may ginawa na talaga sila. Pero oo lang sila ng oo, sabi oo, sisindan kita mamaya. Lumipas na lang yung ibang araw, wala namang sinisend na pictures. At panay pa nga sabi niya na na-form na daw nila yung frame, so inaantay na lang daw talaga nila yung glass. So nagtaka ako, bakit mag-aantay sila ng glass? Nung nag-usap kami, nung bago kami nag-down, sabi niya, kompleto daw sila, meron na daw yung frame, meron na din daw yung glass. At bakit ngayon aantayin yung glass? Saan ba galing yung glass? 1 week na lang ay wala pa rin talagang update. So ang sabi ko, sindan man lang ako kahit yung frame na na-form nila. Wala pa rin talaga. Hanggang sa inamin na nga niya na mahirap nga daw hanapin yung glass na reflective ba yun? Basta yung parang meron siya sa labas ba? So inoferan niya kami kung papayag daw kami na yung kulay blue na lang na reflective yung ilalagay nila. So syempre hindi kami pumayag kasi nga ang gusto namin ay yung dark gray or black. Parang may black na siya na, parang black na siya talaga tingnan. At saka, ikinonsult ko rin sa asawa ko, ayaw talaga rin niya ng reflective na blue. So, nag-message na ako doon sa pinaka-main branch nila. Sabi ko, nasaan na po yung order namin? Kasi matagal na yun. Ang sabi lang naman ng staff niyo ay 1 week lang. Pero bakit hanggang ngayon ay wala pa rin? Napot na nga kasi ng 3 weeks yung pag-aantay namin guys. Ni picture ay wala man lang silang maipakita. Ang malala pa nito ay naipakabit na namin yung mga ilaw, pati na rin yung mga tiles. Kaya kailangan na talagang isarado. Baka kasi mayroong mga bata na maglalaro. Baka naman tusukin yung mga kuryente. At baka nga mabasag pa pati yung mga center lights namin. At baka nga gawin nilang tambayan yung bahay. So diba, sobrang nakakaistorbo talaga yung ginawa nila sa amin. Nakakatruma ba? Nanggigigil na talaga ako ng bonggang-bongga. Hindi ko na nga lang sinasabi sa asawa ko para hindi na siya ma-stress. Bahala na ako na lang ang ma-stress. Kahit na hindi na nga ako natutulog sa gabi kasi nga magkaiba naman yung oras natin dito sa Pinas, ay dyan sa Pinas at dito sa France. Mga 7 hours din kasi yung pagitan ng oras natin. Yung umaga dyan ay gabi dito. 4 months talaga akong walang masyadong tulog kasi kailangan ko gising ng gabi kasi pag nag-message yung
friend ko na pinagkakatiwalaan ko, kailangan na masagot ko siya kasi kung hindi ay mapupurnada yung trabaho doon. Kailangan niya kasi i-confirm sa akin kung okay ba ako sa ganyan, kung okay na ba yan. Ay 5 months pala akong walang masyadong tulog nga kasi nga kasali yung bakod. Yung sa bakod kasi 1 month din ginawa yun. Plus yung bahay na 4 months ginawa. So ayun na nga, yung minisage ko yung main branch nila na nasa Lapu-Lapu, ang sagot nila sa akin ay, ma'am, wala po kaming alam dyan sa order mo. Wala pong nireport dito na order. So sobrang ang inis ko talaga. What? Bakit wala? Bakit hindi nyo alam? Sinabi nung staff nyo, pinadala daw niya sa inyo yung pera tapos pinagsasahod sa mga trabahante nyo dito sa Camotes. Nakakainis talaga kasi nag-aanuhan na sila, nagtutulakan na sila kung sino ang may mali sa kanila or kung sino, hindi talaga namin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. So sobrang inis ko guys, ay pinapuntahan ko doon sa friend ko at sabi ko na ipa-refund na lang kasi kailangan na lang nila ibalik para mag-order na lang kami sa iba. Naku guys, lalong nakakainis kasi wala naman talagang frame na nabuo kahit nga yung bintana lang sa toilet, wala. At nung kuhanin na namin yung pera ay ayaw na nilang ibigay kasi wala nga daw silang pera at wala pa silang kita. Yun pala guys, yung pera na dinaw namin ay ginamit nila doon sa nauna pang customer, pinambili rin ng materialis nung naunang customer. So bali, kung meron silang bagong customer, yun pa lang sila makakabili ng materialis na para sa amin. O diba? Nagbi-business ka pero pera ng tao yung ginagamit mo, wala kang sariling puhunan, Diyos ko. So ayun guys, wala na nga kaming choice kaya kailangan na rin namin mag-order sa iba. So nung nakapag-order na kami sa iba, 1 week lang talaga mahigit, ayun, naikabit na yung mga sliding doors. So nung pagdating namin ng Camotes, pinuntahan kaagad namin yung shop doon para kausapin ko yung may-ari. Abay, nakakagigil guys. Yung staff nila ayaw tawagan yung amo nila. Sabi ko, bakit hindi mo tatawagan? May problema kayo dito. Yung staff nyo na normal lang na dapat kakausapin niya yung nagre-reklamo. Abay, tumatawa-tawa lang yung bagong staff nila doon guys. Ayaw talaga nilang tawagan yung amo nila kasi daw magagalit. Kaya sa sobrang inis ko, sabi ko sa kanya, pag hindi mo tinawagan yung amo mo, magdadala ako dito ng pulis, pati ikaw madadamay. Ayun guys, sumagot yung amo nila at naghugas kamay. Hindi daw nila tauhan yung pinag-daw na namin ng pera. Issue, ninakaw lang daw yung resibong pinang-issue nila sa amin. Pero paano ninakaw? Siya nga ang tagabantay ng shop nila. Sobrang tagal na rin nilang nagtrabaho doon, pati rin naman yung asawa niya doon din nagtrabaho. Sobrang salbahis nung may-ari na amo nila. Diyos na ang bahala sa kanya. So nalaman nga namin guys na marami na rin pala sila talagang na-scam, lalo na yung staff na yun. So pinabarangay talaga namin. Ayun, nag-iiyak-iyak kasi nga daw hindi daw talaga niya in-scam yung pera at alam daw talaga nung may-ari na kung saan daw niya ginastos yung pera. Pero nung nakausap nga namin yung may-ari at ang sabi niya habulin ko daw yung staff nila. At hindi ko rin naman kasi alam yung pangalan ng may-ari na yun, kaya yung staff talaga yung hinabol namin at siya rin naman kasi yung kausap ng friend ko. Pero nung 2 beses na maghaharap sa barangay ay hindi na siya nagpakita, kaya napilitan kaming magpunta sa police station. So noong nasa police station na nga kami ay nag-file na kami ng kaso para sa kanya. Guys, bigla na lang yan tumawag sa amin, nagmamakaawa daw namin itutuloy yung kaso. Kasi daw, masisira daw yung buhay niya. Napunta talaga siya doon sa bahay ng mama ko, nakiusap, tapos umiiyak-iyak siya sa harapan ng naming mag-asawa. Kami naman naawat. So pinagbigyan namin, inantay namin ng hanggang May. Pero hanggang nag-May 15, wala man lang naibayad guys. So umabot pa rin siya ng June. Tapos yung ibinayad niya, 25,000 lang. So meron pa rin nakabitin. Na hanggang ngayon na hindi pa rin nababayaran. Hay naku, ang hirap talaga ng buhay.